Gabi ng September 30, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Cebu. Bugo City ang itinuturing na epicenter ng lindol. Pero ramdam din ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Cebu at mga kalapit probinsya. Mula sa airport, food park, kalma. Covered court, convention centers, at loob ng mga bahay. Ramdam ang malakas na pagyanig. Sa Bantayan Island, kitang-kita kung paano nagbagsakan ang mga debris. Mula sa St. Peter and Paul Church na itinuturing na oldest church sa Visayas. Habang binabaybay naman ng ilang motorista ang Mactan-Mandawi Old Bridge, bigla na lang gumewang-gewang ang tulay. Jesus, no. Dahil sa lakas ng pagyanig, nagtumbahan na ang mga motorsiklo. Ang mga pasyente naman ng Cebu City Medical Center, isa-isa na rin inilabas mula sa ospital. Lord, stop! Lord, please! Pero ang ilan, pahirapan sa paglikas matapos matrap sa mga gusali at bahay. Lord, may mag-save lang ka na, Lord. Gaya na lang ng isang online seller na nakikipagtransaksyon sa loob ng isang mall sa Cebu City. Sa video, makikita ang pagkawasak ng gusali. Nagbagsakan na rin ang mga kisame dahil sa lakas ng lindol. Samta sa LJ, wala. Tawag mo mula siya! Tara! Di mo na ako dito ko kayo. Di ba ka nang gagmay yung nakaba? Gagmay. 1, 2, 3, go! Ay, kayo luta. Huwag ilong. Ayaw, yasa. Dahil sa tindi ng pinsala, nabali ang braso ng lalaki. Makaligtas kaya ang biktima? Tabang mo mga bay. Igo may linog mga bay. O bukton mga bay. Balik mga bay. Umabot na sa mahigit 70 ang bilang ng namatay at marami ang sugatan. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng T-Box, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Mawala ka sa balansa rin pala. Imagine mo to kung yung ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Lord, stop! Lord, please! Tawag mo mula siya! Tara! Sa gitna ng malakas na lindol sa probinsya ng Cebu, gabi ng September 30, isang lalaki ang natabunan ng gubuhong bahay sa barangay Lapas, Bugo City. Sa video, makikita ang kalunos-lunos na sitwasyon ng lalaki habang nakadagan sa kanya ang mga bato mula sa gumuhong pader. Tawag mo mula siya! Tara! Dahil nangihina at hirap na sa paghinga ang lalaki, pinagtulungan ng kanyang mga kaanak na alisin ang mga nakadaga na bato sa kanyang katawan. Umukoy ko sugod!
Sige. 1, 2, 3, go! Ay, kayo luta. Pagkirigo. Wang ilong. Ayaw, Ayun, yasa. ayun. Pagkili. Sakit. Tata. Pero sa gitna ng pagsagip sa kanya, nagkaroon daw ng aftershock. Dito na siya nadaganan ng mas malaki pang pader. Agad siyang dinala sa ospital para magamot. Isang araw matapos ang trahedya, nahanap ng reporter's notebook ang lalaki sa video. Siya ang 29 na taong gulang na si Dante Pianyar. Kala ko ma'am, katapusan ko na talaga ma'am dahil natabunan kasi kami kasama yung misis ko. Tapos doon sa ilalim, wala na akong hangin na malalanghap. Hindi na ako makahinga. Tapos napaisip ko sa sarili ko, pag bumigay ako, patay kami doon. Patay kami dalawa kasi matagal pa kami bago mahanap ng papa ko at pamangkin ko. Ayaw, yasa. Pagkili. Sakit. Kwento ni Dante, matutulog na sana sila ng kanyang asawa mula sa maghapong pagtatrabaho bilang opisyal ng kanilang barangay. Maaga kasi ako natutulog kasi yung duty ko hating gabi. Tapos yung asawa ko nag-online teaching, katapos niya lang. Pero pasado alas 10 ng gabi, nang bigla na lang daw nilang naramdaman ang malakas na pagyanig. Naramdaman ko may mga nahuhulog na mga bato-bato at saka yung mga buhangin. Dahil 3 buwang buntis ang kanyang asawa na si Leonie Grace, siya raw ang unang pinotektahan ni Dante. Itong braso ko, kinabir ko po sa ulo ng asawa ko dahil buntis po siya. Ayan, yung bumigay yung yung pader namin dito, bumagsak sa braso ko. Kinakailangan siyang maoperahan matapos mabali ang kanyang kanang braso. Balik talaga siya ma'am. Nilagyan na po nila ng siminto para pang relieve lang ng sakit. Tapos i-test nila ulit kung ano talaga ang magandang gawin dito. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling at inoobserbahan si Dante. Sa LJ, kumusta? Nakaligtas man mula sa panganib, pinoproblema naman ngayon ni Dante ang gastusin sa ospital. Panawagan ko lang po ma'am kung sino yung gustong tumulong, kailangan namin ng tulong kasi pag nasa ospital tayo, kailangan natin pinansyal. Pangamba rin niya ngayon ang bahay ng mauuyan, lalo pat 6 na buwan na lang manganganak ng kanyang asawa. Sa pamamagitan nitong earthquake simulator ng T-Box, titingnan natin kung gaano nga ba kalakas ang intensity 7. Mawawala ka sa balancer rin pala. Imagine mo to kung niyuyuyug ng ganito yung mga bahay, di ba? Paano pa kaya? Na-trap naman sa isang mall sa Cebu City ang online seller na si Jay Ford kasama ang kanyang kaibigan na si Dave Feb. In Jesus' name. In Jesus' name, save ta. Lord, oh my God, Lord. Lord, God. Lord, save ta. Lord, please. Lord. Guide us, Lord. Dahil sa lakas ng pagyanig, bumagsak na ang mga kisame at bakal sa loob ng gusali. Sinubukan pang tumakbo ng isang empleyado ng mall sa pag-asang makalabas. Pero dito na raw nangyari ang aftershock matapos ang halos 2 minutong pagyanig. Wait Bro, lang. napa na yung aftershock, bro. Relax lang. Bro, nagkusog ang aftershock, bro. Bro, Lord, bro. please, Lord. 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 Relax, relax. Ayos, ayos. Ayo, no. Wala na, okay, mawala ni. Makalipas ang halos kalahating oras,
Dito na nakakuha ng tiyempo sina Jay Ford at iba pang empleyado na na-trap sa loob ng mall para makalabas. Balikan. 2 oras pagkatapos ng insidente, nakapanayam namin si Jay Ford. Kasi meron akong transaction kanina with my friend. Tapos na yung deal, so doon na kami kumakain. Pero habang kumakain, dito nila naramdaman ang paggalaw ng mga lamesa. Seconds or minutes lang after namin kumain is biglang sumayaw yung building. Akala namin na may malakas na hangin lang, ganun. Pero tumagal talaga siya ng ilang seconds. Maya-maya pa, sunod-sunod na raw bumagsak ang kisame ng gusali. Bumagsak talaga. So kung nakikita mo yung video, yung dinaanan namin bagsak, 'di ba? So yun po siya talaga. Lahat. Wait. Ayaw mo gawas. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin. Hindi na namin alam kung ano yung response ng utak at katawan namin. So yun na lang yung naisip namin at nag-pray. The Father, Lord, please. Lord. in Jesus' name. Jesus' name, save ta. Lord, may nag-save lang ka na, Lord. Pero laking pasalamat pa rin daw niya dahil nakaligtas sila sa trahedya. Sa ngayon siguro, God save us sa nangyari. Yung dasal ko sa ngayon siguro is for other people ba na nabagsakan. I pray lang na hopefully makarecover sa trauma. Kinabukasan, mas nakita ang malawak na pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Ang simbahang ito, gumuho at halos bubong na lang ang natira. Halos matumba na rin ang gusaling ito na nasa gilid lang ng kalsada. Kitang-kita rin ang pagkawasak ng mga residential area. Makikita rin ang ilang mga labi sa labas ng ospital. Tuloy-tuloy ang isinagawang rescue and retrieval operation sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Dahil sa laki ng mga debris mula sa mga gumuhong gusali at bahay, kinakailangan pang gumamit ng backhoe ng mga rescuer para makita ang mga nawawalang residente. Ilang saglit pa, 3 babae ang nahukay ng mga rescuer mula sa gumuhong pension house. Pagkagat ng dilim, mas naging pahirapan ang retrieval operation, pero hindi tumigil ang mga rescuer. Hanggang 2 katawan ng mag-ina ang nakuha nila mula sa gumuhong bahay. Makalipas ang mahigit 1 oras, nahukay naman nila ang labi ng 4 na taong gulang na bata. Dahil gumuho at hindi naligtas pang balikan ng mga bahay, dahil na rin sa inaasahan pang mga aftershock, ang ilang residente napilitang matulog na lang sa gilid ng kalsada. Habang ang ilan, ibinalot ang kanilang katawan sa plastic. May ibang nanlilimos na ng pagkain sa kalsada. Malaki yung number of affected families outside the evacuation centers. So we have a total of 4,000 because nung tuloy-tuloy pa ngayon yung ating mga aftershocks. Initial na fund ng DSWD from the beginning is 1.2 billion. So pag nag-drop ito ng 50%, then we replenish around 600 million to ensure that magkaroon tayo ng fund to produce yung food natin, the same time, welfare goods at the same time yung ating emergency cash transfer. Sa datos ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa halos 70 ang nasawi.
Mahigit 500 katao naman ang nasaktan. Agad na isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Posibleng isanhiraw ng magnitude 6.9 na lindol, ang isang offshore fault na gumalaw na matapos ang 400 taong hindi pa galaw. Dahil sa nangyaring pagyanig sa probinsya ng Cebu at mga kalapit probinsya, may mga nagtatanong kung mangyayari ang The Big One o magnitude 7.2 sa Metro Manila. Handa ba ang pamahalaan na rumisponde sa isa sa pinakakinatatakutang trahedya? Kapag ginamit mo ang fault finder application ng PHIVOLTS, ito yung lalabas. Yang kulay pula na yan yung bahay kung saan nakatira si Tatay Claro. Nakapatong sa mahigit 100 kilometrong West Valley Fault. Ay, grabe. Ano to, palaki ng palaki? Nung una, hanggang dito pa lang yan. Ito ang level talaga yan. Ah, bumaba. Oo, ito ang talaga level yan. Ayan lang yan. Ayan ang pintura niya, ganyan. Paano yung dahan-dahan? Hanggang naging ganyan na lang siya? Nagiba na nga ito, tsaka yung pader to. Isa sa pinangangambahan ng Office of Civil Defense maging ng PHIVOLTS ay kapag nangyari yung The Big One sa gabi. Tulad nung nangyari sa Cebu. Diyan kasi yung karamihan sa atin nasa loob ng mga bahay, nagpapahinga, hindi ganun ka-alerto. Kaya yan yung pinangangambahan na baka marami ang matrap sa kanilang bahay, maging sa mga gusali kapag tumama sa gabi. Nandito ako ngayon sa barangay Batasan, kung saan may bumabaybay yung tinatawag na West Valley Fault. Yan yung binabantayan ng mga eksperto. Dahil kapag yan ay gumalaw at lumikha ng lindol na magnitude 7.2, yan yung inaasahang maglilika at magriresulta ng napakaraming pinsala. Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga kalapit probinsya. Kasama ang Barangay Response Team ng Batasan, nagtungo ang reporter's notebook sa mga markers kung saan may mga active fault na idideklara ang PHIVOLTS. Dati ang ano niyan is para sang sunny side na na fried egg, no. Kulay dilaw yung gitna, kulay puti yung gilid. So yun. Siyempre sa katagalan, ulan-init ay siya, natanggal na yung pintura. Nandito naman tayo sa marker ng isang fault line. Ito yung tinatawag natin na West Valley Fault. Kaduktong doon, tapos diretso na po yan doon sa kabilang side. Mayroon tayo dyan mga informal settlers. So may parang bangin na maaaring pwedeng lumikha ng landslide kung sakali mang magkaroon tayo ng The Big One. Ang mga residenteng nakatira malapit sa active fault nangangamba rin. Lahat kami dito, kabado. Lalo na ngayon nangyari sa Cebu. Hindi natin alam. Dito sa atin, biglaan din mangyari. Yun ang nakakatakot. Kung sakali man may malilipatan din naman kami, lagi po naman kami handa. Isa naman sa kinatatakutan ni Ana, ang magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Kayo ba'y winarningan dito na delikado yung lugar nyo? O danger zone naman po talaga siya kasi nakita mo po yung bundok. Diretso daw po yung fault line niya hanggang dito sa Pero hirap daw sila makahanap ng malilipatan. Pagkulang talaga sa budget. O yun po. Isa lang na magtatrabaho sa amin. Yung mga anak ko, 3 nag-aaral. Wala Sa pagkain kulang pa. Mangungutang ka pa para patingnan ko ba kung matibay. Pero sabi ko naman sa mga anak kasi nag-aano naman yan sila yung sa earthquake drill. Alam naman din po nila kung anong gagawin, kung sakali, pero yun nga, huwag naman sana. Bukod sa pagkakaroon ng training at mga paalala sa mga residente, nakahanda rin daw tumugon ang barangay sa posibleng paglindol. Nasa 900 plus na yung ating multiplying force na nasa area mismo. Well-trained naman yung mga responder natin.
Ang nangyaring malakas na paglindol sa Cebu ay paalala na tayo ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya anumang oras, maski sa oras na hindi inaasahan, pwedeng maganap ang pagyanig ng lupa. Kaya dapat lang maging handa ang lahat. Sa ngayon, tulong ang kailangan ng mga naapektuhan para sila ay makabangon. 5.4 yun. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.